Magandang araw mga kagabay. Ngayon po ay January 23, 2026, araw po ng Biyernes. Debusyon po natin sa kamahal-mahalang puso ng ating Panginoon. Ako po si Father Marvin at ang ating Ebanghelyo ay hango sa Ebanghelyo ni San Marcos, chapter 3, verse 13 to 19. Maririnig po natin sa gospel na ito ang paghirang, ang pagpili ng Panginoon sa 12 kanyang magiging kasama sa pangangaral ng mabuting balita. At alam po ninyo, kung titignan po ninyo yung background nito mga pinili na ito ng Panginoon, sila po ay buhat sa buhay na hindi rin po matuwid at maganda. No, sila po ay mga imperpektong tao, mga hindi perpektong tao. Pero pinili po sila, hinirang sila ng Panginoon. Ito po ay napakagandang pagnilayan natin, no? Na ang Panginoon, kapag siya po ay pumili, hindi yung mga marurunong, hindi yung mga talagang dalubhasa, hindi yung mga magagaling, hindi yung mga malalakas, kundi ang hinihirang niya, ang pinipili niya ay yung mga hindi perpekto na tao. Bagamat hindi perpekto, nandoon yung kabukasan ng kalooban. Hindi perpekto pero handang matuto. Hindi perpekto pero handang sumunod. Yun po yung naging basihan ng Panginoon. Hindi perpekto pero handang magbago. At kung iisipin po natin, totoo nga no, kung minsan mas madaling turuan yung walang alam kaysa yung nagmamarunong. Kung minsan mas madaling tawagin yung sabihin nating hindi ganon kagaling na tao kesa yung tingin niya sa sarili niya ay siya'y magaling na magaling. So, ganon humirang ng tagasunod ang Panginoon. Ganon humirang ang Panginoon ng kanyang mga makakasama at mga lingkod para sa misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Kaya, kung titignan natin yung sarili natin, hindi rin tayo perpektong tao. Hindi tayo marunong, hindi talaga tayo sobrang galing. Pero tignan natin ano yung kaya nating makontribute sa pagpapalaganap ng misyon ni Jesus. Sa kabila ng ating kahinaan, sa kabila ng ating kakulangan, tayo ay tinatawag pa rin ng Panginoon na maging bahagi ng pagpapalaganap ng kanyang misyon. So, wag nating tignan yung kahinaan natin. Wag nating tignan yung kulang. Kasi kapag tayo ay tinawag ng Diyos para sa isang misyon, kapag tayo ay tinawag ng Diyos para sa kanyang plano, siya yung bahala. Bibigyan niya tayo ng kalakasan, bibigyan niya tayo ng karunungan, ibibigay niya ang kailangan natin para maisakatuparan ang kanyang misyon. So yan ang ating gabay-aral ngayong maghapon. God bless po sa inyo lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon.